7-0 na itong Magnolia pagkatapos talunin ang San Miguel Beer kagabi at ang rekord ng SMB ay bumagsak na sa 3-3. Dahil dito marami nagsasabi na mukhang dapat ng palitan ng SMB itong import nila na si Ivan Aska. Kung pinanood ninyo yung game, nakita ninyo halos walang ginawa itong si Aska noong second half. At kitang-kita na nawala yung effectivity nito nung nawala din si Junmar Fajardo. Baligtad kasi dapat kapag ang isang top local player mo nawala, magi-step up yung import. Baligtad ang nangyari dito kay Aska. Nung nawala si Junmar, pumapa din yung laro niya. Ikumpara mo naman yung naging laro nitong si Aska dito kay Tyler Bay nung Magnolia na naka 31 points at mahigit 20 rebounds. Kaya dito, malamang palitan na nga itong si Ivan Aska. Pero hindi lang dapat dito sa import masisisi. Siyempre alam natin, kulang ng players ng San Miguel Beer. Ang daming wala. Si Fajardo, Manuel, itong si Romeo, itong si Kitty Menes. Ang dami pa, si Tautuba nga na-injured doon sa game. Pero nandun pa rin niya sa coach sa pag-a-adjust. Nakita natin nung nagsona, itong Magnolia, hirap na hirap. Itong si Coach George Gallet at walang ginawang adjustment. At kung kayo ay pinanood ninyong mabuti yung game ng San Miguel at Magnolia kagabi, makikita ninyo doon sa huling play ng San Miguel. Ito si Coach Leo Austria na ang gumawa ng play. Kung saan naka-score din naman ito si Ivan Aska doon sa low post. So ang tanong ngayon, kung ang head coach ay si Gallet, bakit si Austria ang nagde-design ng play? So sa ngayon yan na kailangan natin tignan na baka itong si Gallet ay sabay na mapalitan dito kay Ivan Aska. Ang maliwanag dito itong San Miguel Beer. Mukhang maraming problema pagdating dito sa kanilang lineup ngayon, pati na sa coach at sa import. At ang problema ba dyan, susunod pang kalaban, itong Barangay Ginebra, tapos niyan TNT, at susunod pa ay Phoenix. Tinrade na po ng Northport Batang Pier itong si Robert Bolick dito sa NLEX Road Warriors. Kapalit ni Don Trollano, Chris Rosales, Ben Adamos at isang PBA Season 49 second round pick. Ang trade na ito ay nasa PBA office na at pending approval. Sa tingin ng karamihan mukhang ma-approve naman to. At ayon dito kay NLEX Governor, mukhang kaya doon nila ginawa itong trade na to dahil sa pagkawala ni Kevin Alas. Kaya sa ngayon, kung magkataon nga na magkaroon ng trade at ito'y ma-approve at sa tingin ko naman ma-approve to, masasabi naman natin na balanse. Tapos si Trollano o si Chris Rosales maganda ang nilalaro ngayon. Plus meron ka pag isang Ben Adamos na pwedeng maging isang project player. Katulad nito si James Laput na ang laki ng improvement. Of course si Robert Bolick, alam natin kung ano ang kaya niyang gawin. Ang tanong ngayon ng karamihan ay kung magtatagal ba itong si Robert Bolick dito sa NLEX o baka stopover lang na yan at eventually dadalhin yan dito sa TNT Tropang Giga para maging kapalit na nitong si Mikey Williams. Na, binanggit na natin doon sa nakaraan nating mga videos na itong TNT naghahanap talaga ng ipapalit na dito kay Mikey. Ang una nga nilang choice ay si Kevin Alas. Pero dahil nagka-ACL ito, hindi na natuloy. So baka ngayon ang titignan na talaga nila ay itong si Robert Bolick. Kung sakasakali nga na matuloy itong trade. For now, sa NLEX itong si Bolick at malaking magiging tulong niya dyan. Dahil syempre, alam naman natin ang kalidad ng player na nabanggit. Sa panig ng Northport, sanay na silang maglaro nang wala itong si Robert Bolick so hindi kawalan yan. Mas nadagdagan pa nga sila dahil meron kang Don Trollano, Chris Rosales at Ben Adamos. Isipin mo na lang kung meron ka pang Trollano na idadagdag doon sa forward lineup nitong Northport na nandiyan na si Arvin Tolentino at si Joshua Monson. Plus may Chris Rosales ka pa. So sa tingin ko, mukhang balance naman ang trade na nabanggit. Kaya sigurado ko ma-approvehan niya ng PBA. Papalitan nga kaya ng Barangay Ginebra itong si Tony Bishop. Yan ngayon ang tanong ng karamihan dahil kahit maganda naman yung nilaro niya, ang sabi ng iba, hindi siya yung tinatawag na closer na katulad nitong si Justin Brownlee. Kung titignan natin yung talo ng Ginebra, yung mga dikit na laban dito sa Phoenix at dito sa Magnolia Chicken Templados, marami nagsasabi na kung si Brownlee daw yung import ng Ginebra, baka naisalba pa nila yung laro na nabanggit. Kasi of course alam na natin yung nangyari dito sa Magnolia plus ito sa Phoenix. Kaya marami nagsabi kung si Brownlee daw yung tumira o nandun sa huling play, baka nanalo pa ang Ginebra. Siyempre, of course alam natin hindi masyadong nakapag-contribute yung mga locals dito sa laban ng Phoenix. Pero ang sabi ng iba, kung nandiyan si Brownlee, baka iba ang sitwasyon.
Pero wala nga si Brownlee, hindi pa natin alam kung makababalik siya ngayong Commissioner's Cup. So ang tanong iba, kung ang Hinebra ay matalo pa ng isa, dapat na bang magpalit ng import? Ang problema kasi kapag nagpalit ka ng import, of course alam natin yung mga adjustments na kinakailangan. At hindi pa rin sigurado kung kailan nga babalik si Brownlee. So medyo kailangan pag-isipang tumabuti ng Hinebra. At least kay Tony Bishop, alam mo na kung ano ang makukuha mo. Pero kung kukuha ka ng bagong import na never pang naglaro dito sa PBA, malaking problema yan dahil hindi mo alam kung ano magiging performance niyan. Kaya tignan lang natin kung ano gagawin ng Barangay Hinebra dito sa susunod nilang laban. Siguro kung manalo sila baka hindi palitan si Bishop. Pero kung sila ay matalo pa, baka dyan natin makita ang pag-isipan talaga ng Barangay Hinebra na gumawa na ng mga changes dito sa kanilang lineup, lalo na dito sa kanilang import. Dahil sa ngayon, alam natin itong Magnolia at Phoenix medyo lumalayo na, kaya kinakailangan makapag-adjust ka agad itong koponan ni Coach Tim Cone. Itong Magnolia ay nanalo so 7-0 na sila pero medyo ang naging concern dyan ay mukhang na-injure na naman itong si Paul Lee. Kung napanood nyo yung game, natapakan niya itong si Ivan Aska at yung pag-ikot niya, nagkaroon ng injury at tumingi siya kaagad ng substitution. So abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito. Pero katulad nga nung nabanggit ng mga commentator, hindi na ito bago kay Paul D. Dahil iyan talaga ang nagiging problema niya sa kanyang karera. Yung injury sa paa, sa tuhod, sa balikat. So sa ngayon, parang sanay na Magnolia na maglaro na madalas wala ito si Paul D. Pero syempre, kailangan natin tignan kung ano magiging diagnosis dito. Tandaan natin si Calvin Abueva hindi pa nakababalik dito sa Magnolia Chicken Templados dahil nga meron din itong injury. So abangan na lang natin. Pero sa ngayon mukhang okay sila dahil super ganda ng nilalaro ng mga local players pati na ano kanilang import. Kailangan din natin banggitin ang ganda ng performance nitong si James Laput, yung kanilang big man. So sa ngayon masasabi natin na itong Magnolia, yung nilaro nila ng PBA on tour, makita natin talaga ang laki ng naging improvement talaga. So kumbaga hindi na pang exhibition yung magandang laro nitong Magnolia. Sabi nga nila, mukhang ito na talaga ang tsansa sa Magnolia na mag-champion ngayon dito sa Commissioner's Cup. Pero syempre, maaga pa, nasa eliminations pa lang tayo. Pero importante dito, kung ikaw Magnolia, makarecover itong si Paul Lee. Dahil ang ayaw mo ay ito ay magtagal ng injury. Dahil syempre, kapag dating ng playoffs, iba ang laro ng mga PBA teams. Mas nagiging physical yan. At syempre, mas mataas ang intensity. So, abangan na lang natin kung anong gagawin ng Magnolia at kung anong official announcement tungkol dito sa injury ni Paul Lee. Pero sa ngayon, mukhang happy na ang Hotshots dito sa nagiging performance nila. At syempre gusto nila na magtuloy-tuloy yan. Natalo na nila itong San Miguel at Ginebra. Tapos tignan natin kung ano magiging performance nila sa iba pang laban. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, John Mark Cantos, RG Bueno at Nadina Family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Michael D, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus, Curly Baduria, Brian Andres, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., kay OG, Len Gio, Gia Santillana, Tagle Family, Jordan at John Reddy Malanta, Sid Maria, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Dionisio Mercado, RG Bueno at Dalina Family. Pinabati din natin si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Romeo Conchada, Jonald Malyari, si Edia Garcia. Pinabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Jason Mendoza, Dexter Domer, si Enju at si Dionisio Mercado.